Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo para magdiwang ng 9 na araw ng simbang gabi. Pero bago po tayo magsimula, i-introduce ko muna ang ating presider, Father Eric Pixan. Bago po ang lahat, gusto ko pong bigkasin lahat ang mga intentions for tonight. Continuous healing of Valentin Asibo, soul of Sinaida Lianes, for the souls of Gloria, Valentin Sr. and Guillermo Asibo, Fernando and Teresa Vitog, Esteban and Virginia Ramos, and Jay Sedeno. For the souls of Moses and Nancy Ibarra, Mike Estrada, and Maria Zelda Guerrero. Birthday blessings for Maria Carrillo and healing for Jose Manuel Torres, and conversion of Torres Diaz family from Nimpa Torres Diaz. Thanksgiving from Paul and Aida Palada. Healing of Elizabeth Garcia Yalong, and for the soul of John Joseph Bettendorf, requested by Julie Bettendorf. Thanksgiving and healing for Richard De Mayo and Conrad Bukirin from Liklikan family. For the souls of Felipe Pablico and healing for Pilbert Pablico. Personal intentions of Alado family. For the souls of your Boiser Sr., Felicidad Boiser, Baby Boiser, Lilian Nalang, Ildefonso Santos, Manuel Espinosa, and Maria Espinosa. For good health of her granddaughter, Emilia always from Conchita. I forgot her last name, Conchita, Reimers, I think. For the souls of Mariano, Rufina, Jesus Di Mayo, Soledad, and Sergio Liklikan. Thanksgiving and for the souls of Raul Cordero and Demetria Tormes. Birthday blessings of Ramona Ledesma. Thanksgiving for Angela K. San Juan for career achievements from Manny and Grace season. Birthdays of Elsa Hermano, Louis Belisario, Cora Mabutas, and Len Mabutas, requested by Seni Belisario. Birthday and anniversary of Renee and Aida Katapa. Healing for Maria and Leo Lopez. Blessings of good health for Father Eric and all priests from Vanessa Dong. Thanksgiving from Magarin and Dumo family. Healing for Dennis Marks and Saul of Ravine. Birthday blessings for Macrina Capito. For the souls of Ray Nicolas Sr., Felicidad and Feliciano Nicolas, and Paul Gidon Mendoza. For the souls of Arsenio Esteban Sr. from Salome Esteban. Ngayon po, magsisimula na po tayo.
Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo ay naway sumainyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sorry po na late ako. Alam ko naman na alam niyo na pag ako nagsa-celebrate, ako ay laging late. Kaya nga sinabi ko dun sa mga brothers and sisters, ako to, kaya late na naman namin. So ako'y natutuwa. I'm very happy to be able to celebrate this first Simbang Gabi of this year of 2025. It is an honor na kahit na I'm not here as your parochial vicar anymore, but you still ask me to celebrate and preside this Mass. It is an honor and also a joy for me to start this novena of Masses of the Simbang Gabi. And we're thankful to the Lord for this beautiful tradition that we are sharing to people all over the world because it helps us focus on what is essential. Hindi lang yung pagsha-shopping sa Great Mall or Valley Fair, hindi lang ang mga party o mga kainan, of course, importante yun, no? Huwag yung pamimigay yung pagkain mamaya. Kailangan natin ito. Pero ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa isa't isa at ang ating pinagdiriwang, ang birthday celebrant na si Panginoong Jesucristo, no? Kaya sa pagsisimula ng ating Simbang Gabi, ipanalangin natin sa ating Panginoon na tulungan tayo magnilay at ihanda ang ating mga sarili para sa pagdating ng kanyang kaarawan sa araw ng pagdiriwang ng kanyang birthday. Meron siyang matatagpo ang lugar sa ating mga puso at sa ating mga pamilya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa inyo mga kapatid, na lubang ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ako sa mga nabibigyan na riyan, sa lahat ng mga anghel, mga banal sa inyo. Na ako'y panalangin sa Panginoon. Kawaan tayo ng pangpangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mo ang dinggin ng aming panalangin, pasilayan mo ang nadiriglan naming kalooban sa pagdating ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo po tayong lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, ng nakakakakita sa pangitain, buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Hako, ng iyong mga tolda? Kay inam, o Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyong pumasok si Jesus sa templo, samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan, at siya ay tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, "Bakit hindi niyo siya pinaniwalaan?" Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Please be seated. Magsiupo po tayong lahat. So once again, I'm very happy na I'm invited. I'm also here to celebrate this first Simbang Gabi. No? Katulad ng sabi ko, pag may pagkain, nandun si Father Eric. So thank you, no? And ina-imagine ko na, siguro may mga pansit, may spaghetti. Siguro may lechon, no? O baka sa last day na yung lechon. Last day, Father. Meron ba? Yes. Okay, yes. Okay. So my brothers and sisters, mga kapatid kay Kristo, during this season of Advent, we once again begin a very beautiful tradition, na Simbang Gabi. And I also thank our brothers and sisters who come from the different community, from the Vietnamese community, and also the speaking English community. I have done this here in previous years, and I'm truly happy that we are starting this journey together as one community. Ang Simbang Gabi ay isang tradisyong Pilipino na ibinabahagi na natin ngayon sa buong mundo. Hindi lang ito kaugalian, ito ay isang paraan ng paghahanda ng puso para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. This tradition helps us not to be distracted. It reminds us that we are not simply preparing decorations. We're not only preparing food or gifts. As we hear in the Mass, we are preparing for the birthday of a person. And this person that we are celebrating is our Lord Jesus Christ. Naalala ko, nung nasa Pilipinas po ako, maaga kaming gumigising, madaling araw. May mga misa ng alas 4 ng madaling araw. At meron ding mga alas 4:30, no? Dahil sa kailangan magsipa ng maaga dahil sobrang traffic sa Pilipinas. Minsan, umaabot ng 3 oras o 2 oras bago ka makarating sa iyong trabaho. Kaya masyadong maaga ang kanilang Simbang Gabi. If I could not attend the Simbang Gabi Mass because of schoolwork, I would listen to the Mass on the radio while doing my projects or my homeworks. It brought joy to my heart, and at the same time, it helped me reflect spiritually, listening to the priest's reflection in the gospel and praying by listening to the Mass on the radio. Sa labas ng simbahan, ramdam ang saya. May nagtitinda ng bibingka at ng puto bongbong. Ayan, naglalaway na yata kayo, no? At may mga inihaw pa na pusit, no? Na paborito ko, no? Dito hindi pwede dahil mabaho ang inihaw na pusit. May mga bata rin na nangangaroling, gumagawa ng tambol, gamit ng mga lata at ng plastic na babalutan nila ng rubber band.
At may mga bata na may gawa silang tambourine na galing sa tansa ng mga botelya, ng mga soft drinks. May ingay, may kasiyahan, pero may pananampalataya. Here, even if the setting is different, the spirit is the same. So dito, hindi na tayo kailangan bumali ng pagkain, no? Tayo pang pinagsisilbihan. People prepare food not to sell, but to share, to encourage others to come, to pray, and also to prepare. Ang simbang gabi ay nobina ng siyam na misa. So hindi lang ito bilang ng araw, ito ay paglalakbay at paghahanda. So imitate the experience of the Blessed Virgin Mary. She slowly formed Christ within her for 9 months. And that is what we're trying to do. In the same way, during these 9 days, we slowly make room for Jesus in our lives. Habang pinagdinilayan natin ang Ebanghelyo araw-araw, inaayayahan natin tayong isabuhay ang aral upang sa pagdating ng Pasko, handa na ang ating mga puso. In today's Gospel, the elders and the chief priests question Jesus about His authority. But they are not really seeking the truth. Rather, they are only challenging our Lord Jesus. Tinugon sila ni Jesus sa pamamagitan ng tanong tungkol kay Juan Bautista. Ngunit sa halip na magsabi ng totoo, mas inisip pa nila kung ano ang sasabihin ng tao sa kanila. Sarado ang mga puso ng mga taong ito. And that is why Jesus says He will not answer them. Not because He does not want to teach, but because they're not open to the truth. Jesus was born in Bethlehem to reveal the truth that God loves us, that God is with us, and that God will never abandon us. God came here to share the truth to us and invites us to live this truth in our life. Hindi niya lang ito tinuro sa salita, ipinakita rin ito ng Panginoon sa kanyang buhay. Naging tao siya upang ipakita ang ating halaga. Namuhay siya upang ituro kung paano mabuhay at namatay ang ating Panginoon upang iligtas tayo. So He teaches us that we are children of God. This is the truth, one of the main truths that He wants to give to us. That we need God. And that we are called to love and share what we receive from our Lord Jesus Christ. Kapag tinatanggihan natin ang katotohanan ito, nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Na kaya na natin na kahit wala ang Diyos, na mas mahalaga ang mga bagay, mas mahalaga ang cellphone, mas mahalaga ang Facebook o Instagram, at ang mga yaman natin o kapangyarihan, ang sukatan ng ating halaga o ng ating mga buhay. As Christmas approaches, some of us carry heavy crosses. Some of you are probably grieving, maybe for the loss of your loved ones. Maybe during this Advent and Christmas season, some of you are sick and some of you are financially struggling. Pero ganun pa man, I say to you, Merry Christmas. Merry Christmas pa rin sa inyo. Not because everything will be easy, but because we have the truth that God will be with us. God is always with us. Hindi pinangako ng Diyos ang buhay na walang hirap. Hindi yun ang katotohanan na itinuro sa atin ng Panginoon. Ang katotohanan tinuro niya at ipinangako ay hindi niya tayo iiwan. Lagi nating kapiling ang ating Panginoon at ito ang regalo ng ating Panginoon sa atin sa panahon ng Kapaskuhan. So as we continue our simbang gabi, may we be open to the truth, not like the Pharisees and the elders, who were only interested to prove that they are right. May we acknowledge who we are. May we acknowledge
that all of us are in need of the presence of God. May we acknowledge that all of us are in need of forgiveness. And may we open ourselves to the truth. May we prepare our hearts. And may we truly welcome Jesus. Not just as a tradition, but a living faith. So ang kahilingan ko at dasal para sa inyo, naway itong simbang gabi na ating ipinagdiriwang ay makatulong sa inyo upang tanggapin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos at lahat tayo ay regalo ng Diyos sa isa't isa dahil tayo ay magkakapamilya. Amen. Sa ating panalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami, ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabantay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin sa halip na magpairal ng pangingilad at takot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagagalak kami na nag-uumapa mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama ka nawa namin sa daan ng buhay. Ilinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayong lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Sa panalangin Panginoon. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilugod tayong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Oscar na aming Obispo at ni Andres na aming Auxiliary Bishop at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling magbubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo sila at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri at ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po tayong lahat. Nagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, masalangit ka, sa pagkakataon mo, masasabi ng kanya mo, sabihan mo mo, dito sa lupa para sa bigyan mo kami ng aming kasalanan, patawarin mo kami sa aming masalanan, para magpapatawad ng kasalanan. Ako po kami ng Diyos sa susunod, kaya diyan kami sa masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
Pagsalin natin ang Aba Ginoong Maria para sa intensyon ng ating Santo Papa para matanggap natin ang indulhensya sa taon na ito ng pag-asa. At pinalangin din natin sa ating Inang Maria na tulungan tayong tanggalin ang ating mga makukundong pagnanasa at ang ating mga makasalanang pamamaraan para matanggap natin ang biyayang ito. Aba Ginoong Maria, napupulungan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, ang pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo aming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin tayo. Ama namin pagmamahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangpagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po tayong lahat. First day, but look at this following on you. So let us thank to Father Eric for coming here today and celebrating the Mass with us. Before we go to our final destination, I would like to thank and mention all the people who actually help us, like sponsor, co-sponsors, and donors. I think they would like to hear the names. So those are the following names: Knights of Columbus, care of by Art Lianes, and Jesse Poliado's crew, a lot of here listed: Celi Belisario, Bel Angel Asibo, Nympha Torres Diaz, Manny and Grace Season, Renee and Aida Katapang, Maria and Leo Lopez, Vanessa Dong, Tessie Collado, Jesus Salado and family, Mila Pablico and family, Conchita Reimers, Paul and Aida Palado, Julie Bettendorf, Liklik and family, Mariano, Rufina, Jesus Di Mayo and Soledad, Ferolyn Cordero, Reggie Ledesma, Alice Magarin, Eleanor Marks, Julie Mendoza, Pete and Teresa Patron, Teresa White, Magrina Capito, and Salome Esteban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Without all your support, this is not gonna happen. Otherwise, there's no Simbang Gabi anymore. I need to work out with all of you so that we're gonna have a successful 9 days Simbang Gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. And also, gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga acolytes na laging nandito yan taon-taon. Sa ating mentor, sa mga ministers, Eucharistic and Cup ministers, of course, lalong-lalo na sa ating choir. Salamatan po. Wala na po siguro ang masasabi, Father. Ang masasabi ko lang po, maraming salamat dahil nandito kayo. On behalf of our PhilAm group, the core group, and all the PhilAm members, maraming thank you, maraming salamat sa inyo lahat. Pero bago po tayo pumunta doon, finally, this is my role, picture taking before you go. So the door is closed before that. Thank you po, thank you ulit. Salamat. Maraming salamat din. Hindi daw kasama sa picture, no? Titignan nila, hindi daw papapasokin doon. No? Kaya walang tatanga sa picture. So maraming salamat din sa pag-ibita sa akin at nakibahagi ako and again part of this Simbang Gabi. So thank you very much. And also, nalimutan ko na yung tickets ko. No? Meron tayong basketball game sa January. So siguro yung mga gustong tumulong, magbenta, lapitan niyo lang po ako. Siguro bibigay ko yung mga tickets kay Tita Sally, tapos kay Ate Gloria.
kung gusto yung makatulong para makabenta, no? Para may matulungan natin yung ating mga seminarians, and also magkaroon pa tayo ng mas maraming pondo para mag-promote ng vocations. So, pakisabi lang po. Or gusto nyo bumili ng tingi-tingi lang, no? Ako, pwede rin. So, lapitan nyo yung mga magbibenta. So, papakiusapan ko si na Auntie Gloria at saka si Tita Selly para makatulong magbenta ng ating mga tickets. So, sana manood kayo. January 25, susubukan ko mag-ibita ng mga pare, mas maraming pare, tsaka mas maraming deacon. So, hopefully, sana makapunta kayo, no? Para mag-enjoy and also to encourage yung mga kabataan lalo na para magpag-isip ng bukasyon ng Panginoon para sa kanila. Muli, maraming salamat at ginawa niyo akong buena mano, no? Akong buena mano ninyo sa simbang gabi. Magsantayo tayo ng lahat. Subayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga pangyayang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.